At para po i-explain sa atin ang tungkol sa mga kumakalat na pictures sa social media, kasama natin ngayon ang resident psychologist ng PBB for 10 years now, Dr. Randy Del Llosa. Hey, hi, Doc. Hello, hi, Anthony. Let's go straight na po to the issue. Yeah. Doc, gusto namin malaman at maintindihan, ano po ba ang ibig sabihin ng bromance? Bromance. Okay. Yung bromance, hango sa dalawang words. Of course, nandun yung brother and then yung romance. Kaya lang, hindi naman ito ibig sabihin na it's about pagkakaibigan. It's more about pagkakaibigan. It's about brotherly affection, brotherly love. So it's the friendship, deep friendship of two males. Walang mali siya yun pag ganon. Walang mali siya yun. It's more about a deep friendship. It's a deep friendship Right. between two males. Two males, right. Okay. Pero paano po ba natin i-explain yung behavior ni na Kenzo at ni Bailey? Yes. Well, maganda silang pag-aralan, no? Kasi iba ang backgrounds nila eh. Like for instance, silang dalawa uniko iho. So they're the only sons in their families. So of course, nandun yung natural longing na magka-brother sila. Yeah, so the other thing is si Bailey is of course the youngest child. So syempre baby pa yun. Akala natin lang dahil malaking bulas siya, we think he's an adult, but actually he's just a kid. So syempre yung kid, malambing. Yung pagpakita niya ng paglalambing is the same paglalambing na pinapakita niya to his parents. Oh, okay. So that's what we're seeing sa loob ng bahay ni Kuya. Right. Pero gusto rin po naming malaman na normal ba na maging touchy ang mga boys sa isa't isa? And how do we explain this kind of behavior na pinapakita ng mga boys dito sa PBB? Right. Yung mga boys, talagang touchy naman. Pero maraming klaseng touch eh. May touch na harutan, you know, kapag sa mga atleta, when they win, nandun yung yakapan, they'll even kiss each other, pagpalo sa puwet, you know. And of course, may touch rin among guys, that's a show of affection or friendliness. So, iba-ibang klaseng touch. Ngayon naman po, ito ang katanungan ng marami. Dapat po bang mag-alala mga magulang nila Bailey at Kenzo dun sa behavior na ipinapakita ng kanilang anak sa loob ng bahay? Yeah. Siguro mas mag-alala sila kapag hindi na sila close to each other, kung hindi na sila affectionate to each other. Kasi yung status nila ngayon, BFF, best friends forever. So if they stop being affectionate to each other, that means there's something wrong with them. So whatever it is that's happening between the closeness of Kenzo and Bailey, Yeah. normal lamang po yun sa dalawang teenager na magkaroon ng ganong klaseng pagkakaibigan. Pag Yeah. nagkaroon ng ilangan, dun kami dapat medyo mabother. Ganun That's po ba right. yun? Remember, this is a younger brother and older brother relationship. Yung setup po ba sa loob ng bahay ni Kuya, ay nagkakaroon po ba yun ng epekto sa mga lalaki para mas maging affectionate sila sa isa't isa? And how about naman po yung presence ng openly gay housemate katulad ni Ryan? Yun po ba ay nakaka-apekto sa mga housemates sa loob ng bahay? Okay. You know what I can say about yung mga housemates? Actually, they get lonely para sa mga families nila. Homesick sila. And, you know, they want to get some affection from each other para masuportan sila emotionally. Yun, so that's one reason why they become touchy or emotional. Because now it's that family they're in. Yun, that's one. Ngayon naman, sa pagpasok ni Ryan, of course, we know that yung mga ibang boys hindi talaga exposed sa gay person. So baka one way for them to be close to Ryan is of course yung pagpapakita na they can be affectionate, they can, what you call this, manifest or show yung feminine side nila. So it's a show that To Ryan make is welcome. Ryan comfortable. Right. Yes, para hindi mailang si Ryan sa mga boys. Ganun po ba yun? That's right. Oo. Oh, okay. Pero ngayon naman, Doc, pwede bang tulungan nyo kami na i-explain sa ating mga kapamilya yung kumakalat dito sa social media buzz ngayon na bakit kaya binibigyan ng mali siya ng ibang tao yung mga litrato o yung mga ipinapakitang ganito ng ating mga PBB housemates at yung mga Pilipino po ba talaga medyo hindi sanay na affectionate ang lalaki sa isa't isa? Come, will you come? Will you go with me? Lock mo, Come with us. Jeffrey. Come with us. Yeah. You scared? Don't be scared, bro. Just What am I gonna do with all these blubber nuggets?
Lives in a pineapple under the sea. Is that good? Is that good? Yeah. Hindi, joke lang. Ay, nagtatapon ng tubig. Skateboard nga eh. Stretch. Pag napaposes ka, pwede. You know what I'm thinking? Siguro isang reason doon, no, is because mga gwapo sila. Si Bailey at saka si Kenzo. Kenzo. O di ba bisyo ng Pinoy na pag gwapo pinaghihinalaan na you know, may May gender notion problem. laging ganon. Yeah, that's right. So yun ang isang bisyo ng mga Pinoy, yung pag-usapan yung ganun. The other thing is, siguro at this time hindi pa masyadong aware yung mga viewers, no, that it's all right to be affectionate, to show affection between males. You know? So hindi pa sanay. So baka this is one way to educate them that nag-change ang gender expectations at gender roles sa culture natin ngayon. Kung dati dapat ang lalaki dapat tough, rough at saka emotionless. Ngayon we have to be in touch with both our male and female sides. The same rin with women. We have to be in touch with our male and female sides because that's how God made us. So, yun. Para naging baliktad, ang women naman ngayon ang nagiging tough, ano? Kami naman ngayon ang nagiging mga strong ang personality. Right, oo. So, doon nag-change ang cultural expectations on gender. Pero siguro, ang sa akin naman, ang interpretation ko po dito, baka ito po yung tinatawag nila na parang brotherly love towards each other, hindi ba? Katulad ng in-explain nyo kanina, Doc Randy. Well, sana ay naliwanagan ng ating mga kapamilya at ilan sa ating mga netizens na nagbibigay ng ibang kulay at ibang kahulugan sa ating mga napapanood. Kaya po nandito si Doc Randy para tulungan tayo na ma-explain sa atin ang lahat ng behavior na napapanood natin mula sa mga housemates. Kaya muli, mula sa PBB, thank you Doc Randy for helping us again. Thanks, Tony. Thank you. Right.